Carmer, babalik ka pa ba? Ito'y nag-aantay lang ata ako sa wala. Huwag kang mag-alala. Malay mo, pagbabalik ko, maging tayo na. Sige, ire-respeto ko kung ano yung desisyon mo. Pero, lagi mong tatandaan, nandito lang ako at aantayin kita. Sige, Yayag. Maraming salamat ha. Kasi, naintindihan mo ako. Ang sabi mo sa akin, sa pagbalik mo, magiging tayo na. Pero mukhang malabong na mangyari yun. Dahil ang pag-uwi mo, wala nang kasiguraduhan. Uy, Yayag, tahimik ka na naman dyan. Siguro, iniisip na naman si Carmer, no? Oh, ikaw pala, Chanlin. Oo, tama ka. Si Carver nga yung iniisip ko. Ilang buwan na rin kasi niyang hindi pinapansin yung chat ko sa kanya eh. Nawawalan na tuloy ako ng pag-asa na bumalik pa siya. Alam mo, Yayag, hindi naman ako sa nangyayailam, ha? Pero, huwag mo na asahan yung pagbabalik niya. Dahil habang tumatagal, lalo ka lang masasaktan. Napakamalas ka naman lalaki. Bago nga lang ako nagmahal ng babae, iniwan pa niya ako. Pero Chanlin, tama ka nga. Huwag ko na nga siyang antayin. Dahil lalo lang ako masasaktan kapag inantay ko pa siya. Siguro, ibaling ko na lang yung pagmamahal ko sa ibang babae. Malay mo, nasa tabi ko lang. Anong ibig mong sabihin nasa tabi mo lang? Eh ako lang yung katabi mo dito, ah. Hindi ko yung tinutukoy ko. Ibig sabihin ko, nasa tabi-tabi ko lang. Pero Yayag, hindi ko nagustuhan yung ugali ni Oscar kagabi. Mabait naman. Mabait naman si Oscar ah. Nandun kasi ako kay Mariel kagabi. Pinapa-order ko siya ng mga pang-makeup. Biglang dumating si Oscar. At nung nalaman niya na pinapa-order ko si Mariel ng mga pang-makeup, pinaalis niya ako. At huwag na daw ako babalik sa kanila. Grabe naman pala yung si Oscar. Wala ka naman palang ginagawa. Pinaalis ka niya. At hindi ka na papabalikin sa bahay nila. Hayaan mo, Chanlin. Kapag nakita ko siya mamaya, kakausapin ko kung bakit gano'n ang ginawa niya sa'yo. Pinaghihinalaan pa nga niya si Mariel na may pinapagandaan daw. Eh sa tingin ko naman, di gagawin ni Mariel yun. Ano, Chanlin? Pinaghihinalaan niya si Mariel. Eh, kababait ng tao. Tsaka kahit kailan nga eh. Hindi tumingin sa ibang lalaki yun. Siya lang ang minahal nun. Yan talagang si Oscar, oh. Parang hindi na nagiging maganda ang ugali niya ngayon. Sige na, Yayag. Una na ako. Maiwan muna ka dyan, ha. Sige, Chanlin. Mag-iingat ka. O, Mariel. Tutuloy mong pa ba yung in-order mong pa-makeup kagabi? Mukhang galit sa Oscar, eh. Baka pag-awayan niyo pa. Naku, Chanlin, huwag mo pansinin yun. Ituloy natin. Siya nga pala. Pasensya ka na kagabi, ah. Hindi naman dating ganun yun, eh. Siguro, pagod lang siya sa biyahe. Kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Sige, Mariel. Kukunin ko na yung mga in-order mo kagabi. At dadaling ko na sa bahay niyo. Pero, Mariel, baka naman may problema si Oscar. Wala ba siya nasasabi sa'yo? Kaya siya nagkakaganon. Wala naman siya nababanggit. Pero nitong mga nakakaraang araw, eh. Lagi mainit yung ulo niya. Goy, ayun Mahina yung na daw kasama ni kasi yung Oscar, si kinikita Mariel. niya sa pagbabiyahe, eh. Boss, tara. Kaya siguro siya nagkakaganon. Mariel, magandang araw sa'yo. At sino naman yung kasama mo? Hoy, Allen! Walang maganda sa araw. Tsaka ang kapal naman ang mukha mo magpakita dito. Pagkatapos ang ginawa mo kay Mary Joy. Teka lang, Mariel. Siya ba yung sinasabi mo na, Allen? Nakinekan to mo sa akin. Huwag di gagawa ng maganda tong dalawang to, ah. Mariel, huwag ka naman magsalita sa amin ng ganyan. Kung sa tingin mo, ganun pa din kami, kakamali ka. Matutungan yan eh. May pagkaibigan na kami kay Apong, kay Yayag at kay Oscar. Tama nga si boss. Pero Mariel, pwede ba ako may pagkilala sa kanya? At nagsisisi na rin ako sa managawang kasalanan. Gusto ko nang itama yung pagkakamali ko. Pwede bang may pagkaibigan sa inyo? Mariel, mabait naman pala sila, eh. Pwede naman siguro tayo makapagkaibigan sa kanila. Huwag ka basta-basta maniniwala sa mga yan. Di mo pa nga sila lubusang kilala, eh. Baka mamaya, may pinaplano pala silang hindi maganda. Sige, hindi namin kayo pipilitin. Basta Mariel, simula ngayon, magbabago na kami, hindi na kami manggugulo. Igoy, tara na. Tara. Sige, dito na kami. Chanlin, huwag ka basta-basta maniniwala sa kanila. Wala talaga akong tiwala dun sa mga yun, eh. Eh, Mariel,
Mukhang totoo na may sinasabi nila. Ah, basta. Huwag ka maniniwala sa kanila. Boss, ang ganda ng kasama ni Mariel kanina. Talagang tinamaan ako sa kanya. Kaya nga, pati si Mariel, lalong gumanda. Simula nung nagkaanak siya. Pero Igoy, ayos mga acting ko kanina. Oo, boss. Ayos na ayos. Sumasang-ayon na yung mga plano natin. Tara na! Tara. Pare, bakit naman pinagsalitaan mo ng hindi maganda si Charlene? At pinalis mo pa daw. At ang sabi mo, huwag na siyang babalik doon sa bahay niyo. Eh paano ba naman pre? Pinapa-order niya si Mariel ng pang-makeup. Eh hindi na naman niya kailangan yun. Dahil may asawa at anak na siya. Nag-away tuloy kami. Dahil kay Charlene. Pare, hindi naman kasi tama yung ginawa mo eh. Nasaktan tuloy yung tao sa mga sinabi mo. Tsaka, ayaw mo nun. Gusto ng asawa mo umorder ng pang-makeup. Malay mo, ayaw niyang pumangat sa paningin mo. Hindi pare. Hindi dati ganun si Mariel. Siguro, kaya gusto nung umorder ng pang-makeup. May pinapagandaan yun. Ano ka ba namang Oscar mag-isip? Sa pagkakakilala ko kay Mariel, hindi siya ganun. Kaya yung iniisip mo sa kanya, mali yun. Tsaka pare, sa susunod huwag mo nang pagsasalitan ng ganun si Charlene. Dahil kahit papano, kaibigan pa rin natin siya. Saglit nga lang parang Yayag. Parang may tono yung pananalita mo. Umami ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Charlene? Ano? Wala akong gusto sa kanya. Nagmamalasakit lang ako dahil nagsumbong siya sa akin kanina. Tsaka pwede ba? Huwag mo nga tatasan ng boses. Kinakausap kita ng maayos eh. Nagagalit ka. Pare, pwede ba? Sa susunod na lang tayo mag-usap. Parang hindi tayo magkakaintindihan. Pare, saglit nga lang. Kinakausap pa kita. Aalisan mo agad ako. Pare, pwede ba? Huwag mo akong ganyanin. Tsaka pabayaan mo akong umalis. Tsaka huwag mo akong papakailaman ha. Alam ko ginagawa ko. Tsaka kung pinagsalita ko sa Charlene ng ganun, labas ka na ron. Yung tiktong Oscar na to.